Yes, yung mga friend, good day at nagbabalik na naman tayo dito sa ating POV, right? Motovlog with Miko TV. So yung topic natin today, it's all about magkano ang sweldo versus gastos ng motor. O, ikaw, kung nakamotor ka at hindi mo alam yung gastos na nagagastos mo sa motor versus sa sahod mo. So tara, let's G. So mga preng, alam mo ba, kahit 20,000 pesos ang sweldo mo, posibleng zero pa rin ang ipon mo kung nakamotor ka. Hindi dahil gastador ka, kundi dahil hindi mo namamalayan yung motor mo unti-unting kinakain yung sweldo mo. And today, habang nagra-ride tayo, pag-uusapan natin yung totoong laban ng isang rider. Sweldo versus gastos. Kung nakamotor ka mga preng, alam mo yung feeling na parang ang mura ng buhay. Walang traffic, walang pamasahe, walang pila, pero ang hindi napapansin ng karamihan, yung motor, hindi lang yan sasakyan. Yan ay responsibilidad. At minsan, luho na ang nagtatago bilang pangangailangan. Let's be real lang mga preng. Sabihin natin, 18,000 hanggang 25,000 ang buwan ng sweldo mo. Hindi ka mayaman, pero hindi ka rin tambay. May trabaho ka, may pangarap ka, at may motor ka. Akala mo dati pag may motor na ako, nakakatipid na ako. Pero ang tanong, nakakatipid ka ba talaga? Sige mga preng, iisa-isahin natin yan. Uunahin natin sa gas. Kung daily ride ka, papasok ka sa work, lagay na lang natin 150 to 250 per day. Sa isang buwan, 3,500 hanggang 5,000 agad. Sa maintenance, change oil, chain lube, brake pad, gulong, hindi ito araw-araw, pero pag dumating, sabay-sabay. Average, nasa 1,000 to 2,000 monthly kung hahatiin mo. Ngayon, dito na naman tayo sa registration and insurance. Hindi mo ramdam monthly, pero pag sinama mo LTO, ORCR, insurance, roughly nasa 2,000 to 3,000 per year na kung hatiin mo 200 to 300 pesos monthly. So ngayon, ito yung the silent killer talaga. Ito na yung pinakadelikado. Hindi mo to tinatawag na gastos. Ito yung tinatawag mo na upgrade. Pero let's be honest lang ha, tambutso 3,000, side mirror 1,200, handle grip 800, phone holder 500, riding jacket 2,500, helmet na mas safe 6,000 pesos. Isa lang binili mo ngayon, pero next week meron na naman. At bago mo mamalayan, 10,000 to 20,000 na pala ang lumipad. So real talk tayo, ito yung problema. Pagod ka sa trabaho, stress ka sa buhay. Pag nagra-ride ka, yun lang yung time na humihinga ka ulit. Kaya justified lahat ng gastos. Reward ko to sa sarili ko. Deserve ko to. Minsan lang naman, hanggang sa yung sweldo mo, dumadaan lang sa kamay mo. So ngayon, ikukumpara natin yung may motor at walang motor. Okay, halimbawa, may kaibigan ka, wala siyang motor. Pareho kayong may sweldo. Pareho kayo ng sweldo, pero siya may ipon. Ikaw may bagong gulong. Hindi masama ang may motor, pero mas masama yung wala kang control. The truth is, the motor is not the problem. Linawin natin yan. Hindi motor ang problema, hindi rin sweldo. Ang problema ay disiplina. Kasi ang motor, pwedeng maging tool yan or trap. Yung matatalinong rider, ganitong mag-isip. Hindi nila tinatanong, maganda ba to? Ang tinatanong nila sa sarili nila, kailangan ko ba to? Kasi hindi lahat ng upgrade nagpapabilis ng buhay. Yung iba, pinapabagal ang pag-angat mo. Kaya kung rider ka at gusto mo ng balance, iset mo ang monthly motor budget. Unahin ang maintenance kaysa forma. Isang upgrade lang per quarter. Helmet at safety gear, investment, hindi luho. Kung may matira, doon ka na mag-mode ng motor mo. At ang pinaka-importante sa lahat, mag-ipon ka kahit maliit. 500 kada sahod, mas okay kaysa sa zero. Kaya mga preng, ang motor hindi yan para ipakita na may kaya ka. Yan ay para makarating ka sa pangarap mo ng mas mabilis. Huwag mong hayaan na yung bagay na tumutulong sa'yo, yun din ang humila sa'yo pababa. Kaya ride safe always,
ride smart, at higit sa lahat, huwag mong ipalit ang future mo sa panandaliang saya. Kaya mga pring, kung nakarating ka man dito, maraming thank you. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button down there. And syempre, like mo na din yung video na ito. Mag-comment ka kung anong gusto mong i-suggest or any comment that you want. And also, i-share mo na din sa mga kaibigan mo or kakilala mo na mahilig magmotor na yung brief ay butas sa kaka-upgrade. Kasi baka hindi niya alam na ganun na pala yung nangyayari sa kanya. Isang malaking tulong na din yun para sa mga katulad nating rider na puro gastos lang sa ating mga motor. So ride safe always and have a wonderful day.